Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Rob Rances 25 minutes ago. Sabi niya, press conference 9 a.m. at Club Filipino. Patriotic and courageous soldiers speak up, sharing first-hand knowledge of the alleged basura deliveries. Yung basura po, yun yung katagang ginamit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Yung pag-deliver niya ng mali-maletang basura sa bahay ni Saltico, then bahay ni Martin Romualdez, 30 Tamarin Street, then may nabanggit pang Agudi Street sa Malacanang. So, soldiers, sabi niya dito, courageous soldiers. Ang tanong, sino mga sundalo? Baka ito analysis, opinion ko lang, I might be wrong. Baka ito na yung mga Marines. Baka biglang magpapakita ulit si Orly Gutesa. Kasama niya yung mga kapwa niya retired soldiers na nag-deliver ng ano. Kung active soldiers, hindi pwede. Kawawa ang pamilya. Ayokong makisali ang mga active soldiers sa ganitong usapan. Tama na yung si Colonel Mungaw, yung nagsalita laban sa presidente. Nako, ongoing na yung court martial proceedings niya at ang kawawa ng pamilya niya. Kaya kung active soldiers, intindihin na lang natin, hindi sila pwedeng magsalita. So, tingin ko dito, mga retired, mga kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Paki-live stream po para mapanood ng lahat. Maybe, live stream ito. Kasi ang purpose niyan is para malaman ng sambayan ng Pilipino. Kaya bantayan natin. 9:33 na, wala pa. So, hinihintay. Siguro, hindi exactly 9 a.m. Basta mayroong pasabog na mangyayari ngayong araw. Mga sundalo, mga retired siguro, pasabog tungkol sa delivery ng mga mali-malitang basura. Sir, link please. Asan yung live? Start na ba? So, wala pang link. Bantayan nyo na lang. The 18 ex-marine, sana lumabas na. Yun din ang sabi ni Sean Ken Yu. Ito yung tropa ni Master Sergeant Orly Gutesa. Di ba sabi niya noon, may mga kasamahan pa ako. So ilang buwan na tumahimik si Orly Gutesa, hindi natin alam na saan siya. Baka, we're hoping for the best. Akala nila tapos na, no? Kasi sabi ni Auntie Claire, ala na, nakakasawa na yan, tigilan nyo na yan, flood control na yan. Ganon din si Secretary John B. Cremulya. Move on na. Summer, parating ng summer, wala nang tag-ulan. Mas importante yung mga peking sigarilyo na asikasuhin natin dahil nakakasira sa kalusugan ng kabataan. Ay, nako. Papayag ba kayo na tumahimik na lang tayo? Kalimutan na natin ang flood control. Payag ba kayo mga kaibigan? Ako hindi. Kaya from time to time ipinapaalala ko, ang main issue pa rin ngayon is yung nakawan sa pera ng taong bayan for 3 years. 1.4 trillion pesos ang in question. So, imbestiga ko wala namang nangyari sa investigasyon. Nasaan na yung ICI report na nire-review pa daw ni Pangulo? Para sa akin, hindi na kailangan ilabas yun dahil wala ring laman yun eh. Kahit yung Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson, hanggang ngayon, baka wala pang permang 11. Kaya hindi nila matalakay sa plenary sa Senado. Wala na rin akong aasahan sa Blue Ribbon Committee report na yan dahil agree ako sa sinasabi ni Congressman Erese na there is cover up. May pinagtatakpan. So, aasa na lang tayo sa 2028. Kasi, kung narinig nyo yung pahayag ni BP Sara, yung nire-recruit niyang Vice President, pag manalo sila sa 2028, yun ang magpapatuloy sa investigasyon. Yun ang magpapakulong sa mga nasasangkot. Kaya, tama si Congressman Toby Chanco, sabi niya, kung makakalusot si Martin Romualdez ngayong 2028, ngayong Marcos administration, at kung manalo si Sara Duterte sa 2028, sigurado ako, hindi siya
lusot. Ibig sabihin, habulin siya ng taong bayan. Wait, of course, nandyan ang ating presidente Sara Duterte. Kaya, konting tiis na lang mga kaibigan. Ako, wala na akong inaasahan yung makukulong ng mga big fish. Baka magde-December na lang, wala pang mga big fish na makulong. Kaya tumahimik na sila. Wala na yung yabang. Una kong narinig yan na magde-December, magpapasko sila sa kulungan. Una kong narinig yan kay Secretary Vince Dizon. Hello, Secretary Dizon, nasaan na yung mga pangako yung ipakulong? Wala naman lagi. Nasaan ang big fish? Dilis lang ang inyong napakulong. So, kayo, Ombudsman Rimulya, Presidente, wala talagang hanggang salita lang kayo. Kaya kami, hindi na kami umasa na hanggang sino to? Sara Diskaya, ex-Senator Revilla, yun lang. Nasaan na si Saldico? Yun sana, kung mahuli nila si Saldico, pwede na yun sana, big fish. Kaya lang, tinatawanan sila si Saldico dahil hindi nila alam kung nasaan. Kaya nga ang Department of Foreign Affairs nagpapatulong na sa mga OFWs na i-report daw kung makita nyo si Saldico. Bahala na kayo mga kababayan nating OFWs kung tutulong ba kayo o hindi.